ang pinakabuod ng lahat ng mga utos ng Diyos ay ano? Magmahal tayo. Magmahal sa Diyos, magmahal sa kapwa. Subalit ang pagmamahal na ito ay hindi lang basta pag-ibig. At hindi natin pwedeng sabihin ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay magkaiba at magkahiwalay. Ang sabi nga po ng unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 4, verse 20. Paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo mamahalin ang kapwa mong nakikita mo? Ang taong nagsasabing mahal niya ang Diyos, subalit hindi niya kayang mahalin ang kanyang kapwa, ay sinungaling. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang aking pagbati sa ating mga kasamang nanonood sa pamamagitan ng ating live streaming sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang parokya po ng San Agustin ay kaisa po ninyo sa inyong pananalangin. Ang nais po ng mga Pariseyo ay mamili si Jesus mula sa 615 kautusan na nagmula po sa 10 utos ng Diyos na nababasa natin sa banal na kasulatan. Dahil mula po sa mga simpleng kautusan na ito ay maraming ginawang mga maliliit na utos yung kanilang mga ninuno upang kanilang sundin sa araw-araw nilang pamumuhay. Kaya po, tinatanong nila, ito ay, sabi sa banal na kasulatan, ito ay panunubok kay Jesus, subalit ito ay isang mahalagang tanong din naman. Dahil sa dinami-dami ng kautusan, ano nga ba talaga yung pinakamahalaga? Pero alam ninyo, ito ang problema kapag mayroon kang minahalaga mula sa mga utos na ito. Kapag mayroon kang nakitang ito yung pinakamahalaga, dito mo na lamang ibibigay ang lahat. At yung iba, titingnan mo hindi mo mahalaga, kaya hindi mo nagagawin, hindi mo nagagampanan. Tandaan ninyo, kapag ang tao ay may tinatangi, mayroon din siyang itinatanggi. Kaya kapag doon lamang nakatuon ang kanyang atensyon, nababaliwala na niya yung iba. Kaya si Hesukristo, imbis na patulan niya yung tanong at mamili siya ng isa doon sa 600 mga utos, ang ginawa niya yung 615 or 630, sinamarize po niya sa dalawa. At kung tutuusin, itong dalawang ito'y pwede pang pag-isahin. At ano yon? Ang pinakabuod ng lahat ng mga utos ng Diyos ay ano? Magmahal tayo. Magmahal sa Diyos, magmahal sa kapwa. Subalit ang pagmamahal na ito ay hindi lang basta pag-ibig. At hindi natin pwedeng sabihin ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay magkaiba at magkahiwalay. Ang sabi nga po ng unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 4, verse 20. Paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo mamahalin ang kapwa mong nakikita mo?
Ang taong nagsasabing mahal niya ang Diyos, subalit hindi niya kayang mahalin ang kanyang kapwa, ay sinungaling. Kaya po itong dalawang kautusan na ito na sinabi ng Panginoon, ito po ay isa lamang at hindi natin pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng tumawag ka sa Diyos sa, okay Lord, nagsisimba naman ako linggo-linggo, nagla-live streaming naman ako, bigay mo na sa akin, balato mo na sa akin yung isang utos, kasi hindi ko naman kayang mahalin ang lahat ng tao. Totoo naman yun. Mahirap talagang magmahal ng kapwa, lalo na kung kagaya sa unang pagbasa, may utang sa'yo. Di ba? And it does not only speak about financial debts, it also speaks about atraso. Yung pagkakamali sa'yo ng tao, maituturing mo din utang yun. Kaya nga po yung isang salin ng Ama namin, di ba? Forgive us our debts as we forgive those who have debts against us. Patawarin mo kami sa aming mga utang sapagkat meron kaming mga kapwa na nagkaroon din ng utang sa amin. Di po ba? Kaya yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa ay hindi mapaghihiwalay. Yan po yung una. Pangalawa, yung pong pagmamahal na ito ay hindi lang basta sinabing magmahal ka. Ang sinabi ng Ebanghelyo, magmahal ka ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong puso. In short, magmahal ka ng buo. Sabihin nyo nga, buo. Paano daw tayo magmamahal? Oo, kasi yung iba gusto namimili lang. Yung iba gusto pakapra-kapraso lang. Kaya nga minsan may mga nagtatanong sa akin, Father, kapag po ba nagmahal ako, dapat po nagtitira ako para sa sarili ko? At anong sagot ko? Tanong niyo sa akin, ano? Kung magmamahal ka, ibigay mo ang lahat. Kung magtitira ka para sa sarili mo, huwag ka na lang magmahal. Kasi hindi pag-ibig yan, negosyo yan. Sapagkat ang pagmamahal ay hindi binibilang kung anong ibinibigay mo at kung anong natitira sa'yo. Sapagkat kapag nagmamahal ka, nawawala ang iyong sarili sapagkat ang iyong buong sarili ang binibigay mo doon sa minamahal mo. Kaya po ang Panginoon ay napaka-direkta na sinabi sa atin, kung mamahalin natin ang Diyos, ibigin natin siya ng buo. Walang pagtatangi, walang pagtatanggi, puso, kaluluwa at isip, ibigin natin siya ng buong buo. Alam ba ninyo kung bakit kuminsan hindi natin mamahal ang Diyos ng buong buo? Tanong niyo sa akin, bakit? Sapagkat hati ang ating puso, mayroong kahati ang Diyos sa ating puso. At ito yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ng mga Diyos-Diyosan. Pinupuri po niya ang mga Kristiyano noon sa panahon niya. Bakit? Sapagkat iwinaksi nila ang mga Diyos-Diyosan. At kapag sinabing Diyos-Diyosan, hindi na yan yung mga rebulto, hindi na yan yung gininto ang baka. Ang mga Diyos-Diyosan ay may bago ng muka at may bago ng anyo. Ano yan? Kapag dinodiyos na natin ang pera, kapag dinodiyos na natin ang mga may kapangyarihan, kapag dinodiyos na natin ang sarili nating kapangyarihan, ang ating pride, kung minsan yan ang ating Diyos-Diyosan. Marami tayong Diyos-Diyosan at kung minsan ang Diyos-Diyosan natin ay mismong yung mga taong minamahal natin o pinapahalagahan natin. Di ba? Nakakalungkot isipin na mayroong mga magnobyo at magnobya, mayroong mga magkakapamilya na kinakailangan pang mamili. Anong pipiliin mo? Magsisimba ka o magbabanding ang pamilya? Anong pipiliin mo? I-chat mo ako o mag-o-online mass ka? Anong pipiliin mo? Ako o si Lord? Obviously, alam naman natin ang sagot. Kung nagmamahal tayo ng buo, dapat ang Diyos ang una sa lahat. Dapat ang Diyos ang pinagpapahalagahan natin. Subalit kapag meron tayong mga Diyos-Diyosan sa ating buhay, kapag mas pinahalagahan natin ang mga bagay na ito ang dahilan kung bakit tayo nagiging hati. At kapag nagmahal tayo ng hati, hindi tayo mabubuo. Bakit? Kung mamahalin lamang natin ang Diyos ng buong sarili, ng buong puso,
kahit na tayo ay mawasak, mayroon tayong Diyos na pupuntahan upang ang ating pagkawasak ay Kanyang pagalingin at ang ating pagkakulang-kulang ay Kanyang buuin. If we would only love God with our whole selves, if we are broken, we can always go back to Him so that He can heal us and make us whole again. Kaya ano po ang sabi ng Panginoon sa ating unang pagbasa? He is not only speaking to the abusers, but also He is speaking to those who were abused. Ang kinakausap niya ay hindi lang yung mga abusado, kundi ang mga biktima ng pang-aabuso ng ibang tao. He is also speaking to the broken-hearted. Kapag ikaw ay nawasak, sabi ng Panginoon, kapag ang mga taong wasak ay lumapit sa akin, pakikinggan ko sila at aking silang kaaawaan. Kaya kapag nawasak ka, kapag naramdaman mong kulang ka, huwag mong hanapin ang kakulangang ito, huwag mong hanapin ang kapupunan sa ibang tao, huwag mong hanapin ang kapunuan sa kayamanan, huwag mong hanapin ang kapunuan sa bagong gadget, o sa pagyayabang, o sa kapangyarihang meron ka, o sa karir na gusto mong mapuntahan. That will not make you whole. It is only loving God that will make you whole. Because if you love God entirely, kung mamahalin mo ang Diyos ng buo, kapag nawasa ka, bubuuin ka rin niya. Kaya minamahal ko mga kapatid, that should also be our attitude towards one another. Magkaugnay po yan. Kung mahal natin ang Diyos ng buong buo, hindi po tayo magtatangi, hindi tayo magtatanggi. Kahit na sinong nasa harapan natin, iibigin natin at ibibigay natin ang kanilang ikabubuti. Sabi ko sa mga mag-asawa kapag kinakasal ko sila, wag na wag ninyong susubukin ang inyong asawa sa pagtatanong ng ganito, sino bang mas mahal mo? Ako o ang pamilya mo? Sino bang mas mahal mo? Ako o ang barkada mo? Kasi tandaan mo, may pagmamahal na maibibigay ang barkada at pamilya na hindi maibibigay ang asawa. Kung paanong ang asawa, may pagmamahal na maibibigay na hindi maibibigay ng pamilya at ng barkada. Kaya minamahal kong mga kapatid, sino ang dapat nating ibigin? Wala tayong dapat itangi at wala tayong dapat itanggi. Kung iniibig natin ang Diyos ng buo, hindi lang siya ang mamahalin natin, kundi ang mga taong minamahal niya. Nawa sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa Diyos, anumang kakulangan sa ating sarili ay mabuo. Tandaan ninyo, ang taong nagmamahal ng hati ay hindi mabubuo. At ang taong binuo ng pag-ibig ng Diyos, kailanman ay hindi magmamahal ng hati. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.